Tahimik lang si Aurora sa sala, nakaupo na parang mahina. Iyakap niya ang maliit na una ng baby niya. Sa harap niya ay walang hiya si Marco at si Celine. Best friend niya nakabit pala ng asawa niya. Naghahalikan, nagtatawanan, nagbubulungan. Ang drama niya, no? Tawa ni Celine. Para bang siya lang nawalan. At least free na tayo. Si Marco, hinalikan ulit siya sa leeg nito. Kawawa naman ang bulag. Nagluluksa. Mag-isa. Tila wala namang reaksyon si Aurora. Nakayuko lang, tahimik. Pero unti-unting tumigas ang panga niya. Unti-unting dumiin ang hawak niya sa unan at dahan-dahan lumukot ang mga daliri niya. Habang marahan siyang tumingin pataas at kitang-kita niya sala, hindi nila napansin. Hindi nila alam, malinaw na malinaw muli ang mga mata ni Aurora. Sa isang tawag niya sa assistant, gumuho ang mundo ng dalawa. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malamig ang hangin sa loob ng delivery room. Amoy alkohol, amoy takot. Nanginginig ang kamay ni Aurora habang hawak ang malamig na bakal ng kama. Ma'am, huminga po ng malalim. Sige pa. Sabi ng nurse pero halos hindi niya marinig. Pikit ang mga mata ni Aurora. Basang-basa ang luha. Marco, mahina niyang tawag. Nasaan ka na? Sabi mo sandali lang meeting mo. Walang sagot. Tanging tunog ng monitor at ungol niya sa sakit ang naririnig. Sa kabilang dulo naman ng mundo, hawak ni Marco ang telepono habang nakaupo sa VIP lounge ng airport at nakangiti. Love, tatapusin ko lang tong meeting, okay? Promise, uuwi agad ako. Tahimik naman sa kabilang linya. Naririnig niya ang mahina at mabagal na paghinga ni Aurora. Sa tabi niya ay sumandal si Celine, ang best friend ni Aurora. Sabay kurot sa braso niya. Oh, sweet mo naman. Bulong ni Celine sabay halik sa leeg niya. Umiti si Marco. Tinakpan ng kamay ang telepono. Magkita na lang tayo sa Paris, babe. Lahat to para sa future natin. Marco, mahinang tawag ni Aurora sa kabilang linya. Masakit na. Please, pumalik ka na. Pero bago pa siya makasagot, na-disconnect na ang tawag. Sa ospital, pinipigilan ni Aurora ang sigaw. Pawis, luha, at takot ang bumabalot sa kanya. Ma'am, konti na lang po, ilabas niyo pa, sabi ng doktor. Humawak siya sa kamay ng nurse. Kaya ko to. Kaya ko. Ilang sandali pa ay napuno ng iyak ng baby ang buong kwarto. Congratulations ma'am, babae po. Ngumiti si Aurora kahit nakapikit pa rin ang mga mata. Anak ko. Ngunit maya-maya ay natigilan siya. Bakit biglang tumahimik ang lahat? Doc, mahina niyang tanong. Bakit hindi ko siya naririnig? Wala namang sumagot agad. Narinig niya na lang ang mahinang bulungan. Code Blue, dali! Umugong ang paligid. Mga yabag, mga instrumento, mga salitang hindi niya maintindihan. Anak ko! Sigaw niya. Nasaan ang anak ko? Hinawakan siya ng nurse. Ma'am, kalma po. Pero tuloy-tuloy lang ang luha niya. Please, yakapin ko lang siya kahit sandali lang. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang doktor. Mabigat ang boses. Ma'am, I'm sorry. Parang huminto ang mundo ni Aurora. Nanghina siya. Parang sinakal ang dibdib. Hindi niya makita, pero ramdam niya ang pagkawala. Wala siyang ibang naririnig kundi sariling hikbi. Hindi pwede. Please. Lumipas ang oras sa ospital na yon, nag-iisa siyang nagluksa. Wala ni isang kamag-anak, ni si Marco. Tanging si Aling Dory ang matandang katulong sa bahay nilang dumating at humawak sa kamay niya. Ma'am, andito lang ako. Kaya niyo to. Sabi nito habang pinupunasan ng pawis niya. Tahimik lang si Aurora. Yung asawa ko, bulong niya. Nasaan siya? Umiling lang si Aling Dory. Sabi ng driver, ma'am, nasa airport na daw kanina. May kasama raw babae. Napapitlag si Aurora. Babae? Paano mo nalaman? Hindi ko po alam kung tama, ma'am.
Pero sabi ng driver nakita raw sa reflection sa salamin ng glass wall. Parang si Celine daw po. Nanigas ang katawan ni Aurora. Si Celine, ang matalik niyang kaibigan. Ang taong unang nagyakap sa kanya nang mawalan siya ng paningin. Bumagsak ang luha niya, hindi dahil sa sakit lang ng pagkawala, kundi sa pahiwatig ng kataksilan. Hindi totoo yan, bulong niya. Hindi gagawin ni Marco yan sa akin. Pero alam niyang may bahid ng katotohanan ang mga salita ni Aling Dory. Kinagabihan, tahimik sa kwarto. Wala ng nurse, wala ng tunog ng makina. Si Aurora nakahiga, yakap ang maliit na una na binigay ng nurse. Pinalitan na lang ito sa halip na baby sa bisig niya. Mainit pa ang luha niya habang pinupunasan ng basang pisngi. Anak, sorry kung hindi kita nayakap ng matagal. Nanginig ang boses niya. Pero, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako bibigay. Tumahimik ang paligid. Ang lamig ng kwarto, parang nagiyelong hangin sa pagitan ng kanyang dibdib. Pumikit siya ng mahigpit. Pinilit alisin ang sakit. Ngunit sa loob ng isip niya, malinaw pa rin ang imahe ng asawa. Ang mga halik, mga pangako. Love, ako lang. Walang iba. Love, ikaw lang gusto kong makasama. Paulit-ulit yon sa isip niya hanggang sa napalitan ng halakhak ni Celine. Ang drama niyo, no? Napahigpit ang yakap niya sa unan. Tumigas ang panga niya. Sa bawat paghinga, naramdaman niyang unti-unting may nabubuo sa loob niya. Galit na may halong lakas. Dumating si Aling Dory. May dala sanang gatas sa tinapay. Ma'am, kumain na po muna kayo. Wala akong gana. Mahina niyang sagot. Ma'am, kailangan niyo po ng lakas. Sabi ng doktor, malakas daw ang loob ninyo. Kakayanin niyo to. Tahimik lang si Aurora. Pagkaalis si Aling Dory, hinawakan niya ang cellphone sa mesa. Binuksan ang huling tawag. Marco. Tumitig siya kahit wala siyang nakikita. Babalik ka raw. Pero kanino ka ba talaga bumalik? Kinabukasan, nakaupo siya sa silid ng ospital, naka-wheelchair, hawak ang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mga gamit ng anak. Isang maliit na kumot, pacifier at birth certificate na hindi man lang nabasa ng ama. Tahimik lang siya, hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Aling Dory. Ma'am, kailangan niyo pong pumirma sa release form ng katawan ng baby. Tumango lamang si Aurora. Mahina pero buo. Ililibing natin siya. Kahit ako lang mag-isa. Pag-alis ng nurse, napahawak si Aurora sa dibdib. Anak, hindi kita nabantayan. Pero may utak silang dalawa sa atin. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kahon ng baby. Sa labas, dumaan ng malamig na hangin. Parang may bulong. Hindi ako bibigay. Pag-ulit pa ni Aurora na halos hindi na marinig. At sa gabing iyon, habang nakatingala siya sa kisame na tila walang hanggan, ang isang balag na ina ay nagsimulang gumising sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi palaging ilaw. Minsan, ito ang pinakamatinding dilim. Tumigil ang mundo ni Aurora, muling tumulong ang luha. Pero ngayong gabi, may kakaibang liwanag sa mga mata niyang hindi dapat nakakakita. Kumapit siya sa unan, at sa panginginig ng katawan niya, mariin niyang bumulong. Hindi ako bibigay. Makulimlim ang langit ng araw ng libing, mabigat ang hangin. Parang nakikiramay din sa lungkot ni Aurora. Nakahawak siya sa tungkod habang nakaupo sa gilid ng puting kabao ng anak. Tahimik lang siya, walang luha. Pero halata sa bawat hinga niya ang bigat ng sakit. Ma'am, magsisimula na po ang misa, sabi ng pare. Tumango lamang si Aurora. Sa paligid, 3 tao lang naroon. Si Aling Dory, ang matandang katulong, ang driver na si Mang Efren at ang pare. Wala ni isa sa pamilya ni Marco. Baka nasa biyahe pa si Sir Marco, bulong ni Mang Efren. Pero agad siyang sinenyasin ni Aling Dory na manahimik. Tahimik lang si Aurora, pero alam niyang hindi na darating ang asawa. Alam niya na ang katotohanan. Kagabi lang, pinaalam sa kanya ni Aling Dory ang ebidensya, ang ticket, ang booking confirmation, at litrato mula sa kaibigang nagtatrabaho sa travel agency.
Marco Lucero at Celine Ramos, 1 room, 2 guests, Paris friends. Hindi niya kailangang makakita para maintindihan. Naramdaman pa rin niya ang bawat saksak ng katotohanan. Let us pray for the soul of this little angel. Habang nagsasalita ang pare, napayuko na lamang si Aurora. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Tanging tunog ng hangin at ihip ng kandila ang naririnig. Sa bawat salita ng pare, parang bumabalik ang eksena ng ospital. Ang malamig na kamay ng anak niya, ang walang buhay na dibdib, at ang tawag na hindi sinagot ng asawa. Hindi man kita nayakap ng matagal, anak. Gusto kong malaman mong mahal kita. Mahina niyang bulong habang nakahawak sa gilid ng kabaong. Si Aling Dory tahimik na umiiyak sa tabi. Ma'am, gusto niyo po bang ako nang magbuhos ng lupa? Umiling si Aurora. Hindi, ako na mismo. Lumapit siya, dahan-dahan. Inubat sa kanya ni Mang Efren ng maliit na tabo. Kumuha siya ng lupa at ibinuhos sa ibabaw ng puting kabaong. Patawad, anak. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko naprotektahan ang buhay mo. Pero ipapangako ko, makikita mong makakamit natin ang hustisya. Pagkatapos ng libing, nagpaiwan siya sa tabi ng puntod. Lumipas ang mga oras, isa-isang umalis si Mang Efren at ang pare. Si Aurora, naiwan at si Aling Dory. Tahimik lamang si Aurora, nakatingala sa ulap. Maya-maya dumating ang mahinang hangin, parang may bulong. Ma, huwag kang iiyak. Napangiti siya kahit wala namang bata. Hindi ako iiyak, anak. Hindi ako bibigay. Umupo siya sa lupa. Itinukod ang tungkod sa gilid. Binuksan niya ang cellphone at pinakinggan muli ang huling tawag ni Marco. Tatapusin ko lang ang meeting ko, love. Uuwi agad ako. Napapikit siya. Meeting pala ha. Bulong niya. Meeting sa hotel ang kabit mo. Niligay niya sa bag ang telepono. Wala siyang balak na magabol. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas sa sandata niya ngayon. Kinagabihan, bumalik na sila sa bahay. Tahimik ang mansyon, pero parang mas madilim kaysa dati. Ang bawat akbang niya sa sahig ay may echo. Parang sinasagot ang dingding ang lungkot niya. Pumasok siya sa silid ng anak. May crib doon, mga laruan at maliit na unan. Hinaplos niya ang kumot na iniwan ng nurse noong nasa ospital pa siya. Dito sana kita ilalagay, anak. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kumot. Pero hindi ko inakalang dito rin ako magpapaalam. Sa labas, narinig niya si Aling Dory na may kausap sa telepono. Oo, totoo. Nakita raw sa airport magkasama. Naka-holding hands pa. Tahimik lang si Aurora. Hindi na siya nagulat. Pagbalik ni Aling Dory, nagulat ito na nakaupo pa rin si Aurora. Nakangiti. Ma'am, magpahinga na po kayo. Baka tumaas po ang BP ninyo. Umiti lang si Aurora. Hindi na ako iiyak, Dory. Sigurado po kayo? Tumango siya. Oo. Kasi sa susunod na luhang babagsak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa hustisya. Kinabukasan, dumating ang lawyer ni Aurora sa bahay. Ma'am Aurora, gusto ko lang pong ipaalam, may mga dokumento po na pwede nating i-freeze muna habang wala si Marco. Tahimik lang siya. Gawin mo lahat, pero walang makakaalam. Understood po. Pag-alis ng lawyer, tumayo si Aurora sa bintana. Bagaman bulag pa rin siya, alam niyang nasa harap niya ang malaking hardin na dati nilang pinagtawanan ni Marco. Ngayon, puro hangin na lang kasama niya. Minsan, bulong niya, ang katahimikan, ang pinakamatinding paraan ng paggante. Bago siya matulog, bumalik siya sa loob ng silid ng anak. May kandilang nakasinde sa tabi ng picture. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang frame. Anak, napayuko siya at marahang hinaplos ang frame na parang balat ng baby. Hindi ko alam kung maririnig mo ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. At pinapangako ko, lahat ng umapis sa atin, makakakita ng araw. Tahimik siyang huminga ng malalim. Tila may unti-unting apoy na nabubuo sa loob niya. Hindi yun galit lang, kundi determinasyon.
Hindi ko na kailangang makita ang mukha nila. Sapat nang alam kong kasama silang dalawa. At kapag bumalik sila, huminga siya ng malalim. Hindi na ako yung Aurora na iniwan nila. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang tapang. Tahimik, walang musika, walang drama. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may buo ng plano. At hindi ito tungkol sa paghihiganti lang, kundi sa pagbawi ng dignidad. Dumating ang madaling araw. Wala nang ilaw sa buong mansyon. Tanging liwanag ng buwan sa labas. May isang bulong na, "Patawad anak." Pero may babayarang utang. Mainit ang araw sa Paris pero malamig ang simoy ng hangin. Sa gilid ng Cafe Champs-Élysées, nakaupo sina Marco at Celine, naka-shades, hawak ang mamahaling wine. Sa mesa ay may mga paper bag ng mga brand na halos kasinlaki na ng mesa nila. "Cheers to freedom!" Masiglang sabi ni Celine sabay taas ang baso. Ngumiti naman si Marco. Finally, wala nang drama. Wala nang iyak. Walang problema. Just us. Walang bulag na asawa. Sabat pa ni Celine sabay tawa ng malakas. Tumawa rin si Marco pero may bahid ng kaba sa loob niya. "Grabe ka babe, baka marinig ka ng waiter." Ano kayo? Nasa Paris naman tayo, Marco. Hindi naman tayo kilala rito tsaka hindi niya tayo maiintindihan. Kinuha ni Celine ang baso at sumandal sa kanya. Imagine, habang nagluluksa siya sa Pilipinas, tayo nandito, nag-e-enjoy. Ngumiti si Marco pero hindi gaanong masigla. Huwag mo namang masyadong sabihin ng ganyan. Baka kung anong isipin ng tao. Bakit, may konsensya ka pa? Biro ni Celine sabay kendat. Napailing siya. Hindi, wala. Pero weird lang. Alam mo yung parang may nakatingin? Tigil-tigilan mo na yan, baka multuhin ka ng baby niyo. Sabi ni Celine na tumatawa. Tumawa rin siya, pero agad na sumeryoso. Wala ka bang nararamdaman na guilt kahit kaunti? Ngumiti si Celine, marahan pero matalim. Marco, huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa pag-ibig ni Aurora. She was desperate. Ginamit ka lang niya para may makasama. Kaya bago pa siya makaisip ng ibang paraan, inunahan na natin. Ngayon, hawak na natin ang lahat. Kinuha ni Marco ang cellphone niya at binuksan ang banking app. Ngumiti siya na makita ang balance. Yup, hindi sayang lahat ng effort. Imagine, ilang taon niyang pinag-ipunan to. Ngayon, nasa atin na. See? Sabi pa ni Celine. Nakangiti habang pinupunasan ng lipstick. Sabi ko sa'yo wala siyang laban. Bulag siya. Mahina. Laging may drama. Ikaw lang ang mundo niya. Kaya kahit anong sabihin mo, maniniwala siya. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila sa gilid ng ilog, Seine. May tumutugtog ng violin sa kanto. Mga ilaw ng Paris na parang kumikislap sa gabi. Si Celine ay nakayakap kay Marco. Parang bagong kasal. Dito tayo dapat magpakasal, sabi ni Celine. Wala nang Aurora, wala nang luha. Tayo na lang. Ngumiti si Marco. Baka nga. Pero kailangan ko ayusin muna lahat sa Pilipinas. Once na maging official na sa akin lahat ng property, then we can do whatever we want. Di sige. Akong bahala sa plano mo. Basta ako, gusto ko ng life na ganito. Maganda, mayaman, at malaya. Pumunta sila sa isang boutique. Si Celine agad ang pumili ng designer bag. Isa lang to ha, limited edition. Ngumiti si Marco. Go ahead babe, gamitin mo card ko. Nasa counter na sila nang may narinig silang beep. Sir? Declined? Sabi ng cashier na medyo nagulat. Napataas ang kilay ni Marco. Decline? Imposible. Try again. Trinay nga ulit. Sorry sir, but it's still declined. Medyo natahimik si Marco. Ramdam ni Celine na biglang uminit ang tenga niya. Baka system lang yan, sabi niya na pilit na kalmado. Gamitin mong ibang card. Kinuha niya ang isa pa. Mas maliit na kulay gold. Try this, sabi niya sabay kendat sa cashier. Pagkatapos ng ilang segundo,
Narinig nilang bumalik ang normal na tunog ng makina. Approved, sir. Huminga siya ng malalim, sabay kindat kay Celine. See? Told you. System glitch lang. Ngumiti naman si Celine, pero nakakunot na ang noo. Siguraduhin mong ayos lahat ah. Ayoko mapahiya sa gitna ng Paris. Paglabas nila ng store, tinignan ni Marco ulit ang phone niya. Nawala na ang access niya sa mga accounts. Weird. Bulong niya. Ha? Anong weird? Tanog naman ni Celine. Wala, siguro maintenance lang. Pero sa loob-loob niya ay may kakaibang kaba. Kinagabihan, nasa balcony sila ng hotel. May mga ilaw ng Eiffel Tower sa malayo. Si Celine nakatapis ng silk robe. May hawak ng wine. Para tayong honeymooners, sabi niya habang hinahaplos ang braso ni Marco. Ngumiti naman si Marco. Di tayo na nga. Honeymoon kahit walang kasal. Mas masarap to kasi walang humaharang. Naghalikan sila sa ilalim ng malamig na hangin. Pero nang tumigil sila, napansin ni Celine na parang may malayo ang tingin ni Marco. Bakit? Tanong niya. Iniisip mo pa rin ba si Aurora? Hindi ah. Sure ka? Of course. She's past tense. Ngumiti na lang si Celine. Good. Kasi ayoko may ka-share sa'yo kahit bulag pa yun. Relax, sabi ni Marco. Hindi niya alam lahat ng totoo. Hindi niya alam na hawak ko lahat ng accounts niya. At kahit mabulag man siya habang buhay, hindi niya mararamdaman kung gaano kasarap ang buhay natin ngayon. Natawa si Celine. Sabi ko sa'yo tanga-tangahan talaga yun. Desperada na maikasal, kaya pinilit kang pakasalan. Buti nga't nauto pa natin. Ngumiti naman si Marco, pero sa loob-loob niya, parang may bumubulong. Sigurado ka bang hawak mo pa lahat? Tumingin siya sa telepono. May notification. Login attempt denied. Unauthorized access. Napakunot ang noon niya. Babe, okay ka lang? Tanong ni Celine. Oo, network lang siguro. Inilapag niya ang phone at kinuha ang baso. Cheers, babe, sa bagong simula. Sa buhay na walang Aurora. Sabay sagot ni Celine, sabay tawa pa. Sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas, tahimik lang sa Aurora sa kwarto. Nakahawak siya sa frame ng anak niya. Malamig ang tingin, pero kalmado. Sa mesa niya, nakaayos ang mga dokumento, mga bank forms, legal matters at signature ng lawyer niya. Habang inaayos ni Aling Dory ang mga papeles, marahan itong nagsabi, Ma'am, na-transfer na lahat? Lahat nasa pangalan niyo na. Tahimik lamang si Aurora. Good, sabi niya sa mahinahong boses. Huwag na huwag niyong ipapaalam kahit kanino. Balik sa Paris. Kinabukasan, kumakain ng breakfast sina Marco at Celine sa hotel restaurant. Umorder sila ng champagne at croissant. Pagdating ng bill, binunot ni Marco ang platinum card. Same card? Tanong ng waiter. Oo, dapat okay na to ngayon. Maya-maya narinig nila ulit ang pamilyar na tunog. Beep. Sir? Declined? Napanganga si Celine. What? Decline na naman? Imposible yan. Sabi ni Marco na pinipilit ngumiti. System lang yan. Pero habang tinitiligan niya ang cellphone niya, napansin niyang wala na ring balance sa ibang account. Hindi na siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Pero ang kamay niya ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Sa isip niya, unti-unting bumabalik ang tinig ni Aurora. Kalmado, malamig at puno ng sakit. Hindi ako bibigay. At sa gitna ng Paris, habang humihigop ng wine si Celine, si Marco naman ay unti-unting nalalamon ng kaba. Meron na siyang hindi kontrolado. Tahimik ang umaga sa rehabilitation center. Amoy alkohol at linis ng sahig. Nakaupo si Aurora sa therapy room. Nakasuot ng simpleng beige na damit. Habang marahan namang tinatapat ng therapist ang maliit na ilaw sa harap ng kaniyang mga mata. Ma'am Aurora, pakitingin po dito sa kaliwa. Mahinahon ang boses ng doktor. Dahan-dahan niya namang sinanda ng ilaw. Parang walang nangyayari. Parang wala siyang nakikita. Pero sa loob niya, alam niya may bahagyang liwanag na siyang nakikita.
Maliit, malabo, pero totoo. Good, sabi ng doktor. Malaki ng improvement mo. Sa loob ng 2 buwan, nagre-react na yung retina mo. Kung magtutuloy-tuloy, baka makakita ka ng malinaw sa susunod na buwan. Ngumiti naman si Aurora. Mahina lang. Talaga po? Oo, pero dahan-dahan lang huwag mong ipipilit. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang ang therapy. Tumango siya, pero nang tumalikod ang doktor, biglang nag-iba ang mukha niya. Mula sa mahinahon, naging matigas, matalim. Hindi ako basta susuko lamang. Pagkatapos ng session, inihatid siya ni Aling Dory sa bahay. Ma'am, gusto niyo po bang ipainit ulit yung sabaw? Niluto ni Mang Ressie yung paborito niyang sinigang. Ngumiti si Aurora, nakasandal sa upuan. Mamaya na lang, gusto ko muna magpahinga. Pagdating sa silid, tumayo siya sa harapan ng salamin. Tahimik, kita niya ang sarili, medyo malabo, pero nakikita na ang hugis. Napikit ulit, pinapainit ang kanyang mga mata. Habang kausap siya ng doktor ay marahang bumungad ang liwanag sa gilid ng salamin. Ang tagal kong naniwala na hindi ko kaya. Mahinahon niyang sabi. Ang tagal kong pinili magbulag-bulagan, kahit dati pa. Umupo siya sa kama. Sa tabi nito ay nakalagay pa rin ang lumang una ng anak niya. Luma, maputla, pero amoy pa rin ng baby powder. Hinaplos niya ito, pero hindi na siya umiyak. Anak, bulong niya. Hindi ko alam kung maririnig mo to, pero hindi ako titigil. Hindi na ako yung ina na umiiyak sa sulok. Simula ngayon, ibang Aurora na. Kinabukasan, maaga pa lang bumalik siya sa therapy center. Nakangiti naman ng doktor na makita siya. Ganyan ang gusto ko, maaga, determinado. Ngumiti rin siya. Ayoko po kasi sayangin ng oras. Sa gitna ng session, tinest ulit ang ilaw. Pakitingin sa kanan, sinunod niya. Sa kaliwa, sumunod ulit. Tahimik lang ang doktor, pero halata ang tuwa. Very good, nag-a-adjust na ng mata mo. Habang patuloy ang therapy, naramdaman niya ang unti-unting nagiging malinaw ang paligid. Parang unti-unting nagbubukas ang kortina ng isang mahabang gabi. Nakikita niya na ang silhouette ng doktor, ang kulay ng ilaw, kahit malabo pa. Pero hindi niya pinakita. Nagkunwari siyang pareho pa rin. Bulag, walang nakikita. Pagkatapos ng session, lumapit ang doktor sa kanya. Aurora, kung gusto mo, pwede ka na umuwi sa ibang bahay mo. Mas magiging madali kung doon ka na magpapahinga. Ngumiti siya. Hindi pa po siguro. Gusto ko po munang matapos ang lahat dito. Pero sa isip niya, malinaw na ang plano. Ayoko malaman ng kahit sino na nakakakita na ako. Hindi pa ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Sa bahay, dumating naman si Mang Resty. Dala ang mga papeles. Ma'am, napunta na po lahat sa inyo ang mga property. Wala nang nakapangalan kay Sir Marco. Tahimik lang si Aurora. Mabuti. May gusto pa po ba kayong ipaabot sa kanya? Tumingin siya sa malayo. Wala. Hindi pa. Pag-alis ng matanda, binuksan niya ang laptop. Kahit malabo pang paningin, kabisado niya kung saan ang bawat key. Binuksan niya ang email at nag-type. To Attorney Meneses. Subject, proceed with the next step. Message, huwag niyong ipaalam kahit kanino. Lahat dadaan sa akin bago mailabas. Nang mapindot ang send, napahinga siya ng malalim. Kinagabihan ay umulan. Umupo siya sa veranda. Hawak ang tasa ng kape. Tahimik ang paligid. Tanging tikatik ng ulan lang ang maririnig. Sa gilid ng mata niya ay may aninang dumaan. Pusa lang pala. Ngumiti naman siya ng bahagya. Ang tahimik ng gabi, parang kalmado. Pero alam kong darating ang bagyo. Tumingin siya sa langit. Kahit maulap, alam niyang nandun pa rin ang mga bituin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi niya. Wala na ang luha. Kinabukasan, bumalik siya sa therapy. Pagkatapos ng session, pinatay ng doktor ang ilaw. Magaling ka na, Aurora. Ramdam kong gusto mo talagang gumaling. Ngumisi siya pero matigas na. Hindi lang gusto, Doc. Kailangan. Nang umalis ang doktor, naiwan siya mag-isa sa silid. Nakaupo siya. Tahimik. Hawak ang puting tungkod na lagi niyang dala. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim.
Pagmulat niya, tinanggal niya ang salamin na ginagamit niya para magmukhang bulag. Tinitigan niya ang sarili sa salamin sa dingding. Ngayon, mas malinaw na. Kita niya na ang sarili. Hindi na kawawa, hindi na durog. Tumayo siya, tuwid ang likod, kalmado ang mukha. Sa boses na malalim at patatag, mahina niyang sinabi, "Simula bukas, hindi na ako biktima." At sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa labi ni Aurora. Hindi ng luha, kundi ng pagbangon. Mainit ang araw sa Paris pero malamig ang hangin sa loob ng hotel. Sa front desk ng 5-star hotel, nakangiti si Celine. Suot ang malaking salamin at designer bag. Katabi niya si Marco, hawak ang wallet at cellphone habang kausap ang receptionist. "Sir, gusto niyo po ba mag-upgrade to the executive suite? May private balcony with Eiffel Tower view." Magalang na sabi ng staff. "Of course," sagot naman ni Celine agad. Sabay abot sa braso ni Marco. "Let's enjoy Paris properly. Hindi yung parang turista lang." Ngumiti naman si Marco ng pilit. "Yeah, sige. Charge it to my card." Inabot niya ang platinum credit card. Pero ilang segundo lang, nag-beep ulit ang machine. "Sorry sir, declined." Biglang nag-ibang mukha ni Celine. "Again?" Ngumiti naman si Marco at nakipit balikat. "Baka may maintenance lang sa bank." "Maintenance? Ilang araw na to, Marco?" Halos pabulong pero galit ang tono ni Celine. "Hindi naman lahat ng bank may maintenance ang 3 araw." Lumapit ang manager. "Sir, kung gusto niyo, we can try another card." Napilitan si Marco. "Sige." Kinuha niya ang isa pa. Debit card naman. Personal savings niya. Maya-maya, beep. "Approved, sir." Ngumiti siya at pilit sabay hinga ng malalim. "See? Sabi ko na sa'yo, glitch lang." Pero habang nilalagay niya sa wallet ang platinum card, hindi niya napigilan ang panginginig ng kamay niya. Pagpasok nila sa bagong kwarto, agad humiga si Celine sa kama. "Hindi na to nakakatawa, Marco. Akala ko ba okay lahat? Akala ko ba hawak mo na yung mga account ni Aurora?" Oo naman," sagot ni Marco habang binubuksan ang laptop. "Siguro nag-a-update nga lang talaga yung bank." "Update o baka naman may gumagalaw?" Matalim na tanong ni Celine. Napatingin siya rito. Walang alam si Aurora. Bulag siya, remember? "Blind, oo, pero hindi siya bobo," sagot naman ni Celine. Nakataas ang kilay. "Baka may mga taong gumagalaw para sa kanya. Yung matandang katulong, yung lawyer." Napahinto si Marco. "Wala, imposible yan. Lahat ng dokumento nasa akin." Ngumiti naman si Celine, pero halatang hindi kumbensido. "Siguraduhin mo kasi ayoko ng problema habang nagsishopping." Umiling si Marco at pilit na kalmado. "Relax, akong bahala." Pero habang nagsasalita siya, ramdam niya na may malamig na pawis sa batok niya. Kinagabihan, habang naliligo si Celine, tahimik si Marco sa gilid ng kama. Bukas ang laptop, binuksan niya ulit ang bank app. Pero this time, hindi na siya makalogin. Incorrect password. Trinay niya ulit. Account locked. Put! Napumura siya sa sarili, sabay patak ng pawis sa noo. Nang marinig niyang lumalapit si Celine mula sa banyo, dali-dali niyang sinara ang laptop at ngumiti. "Babe, wine?" Tanong niya sabay kuha ng baso. Ngumiti naman si Celine. "Sige, pero sana bukas. Wala ng card drama, ha?" "Promise," sagot niya. Pero sa loob-loob niya, paano kung wala na talaga yung pera? Sa Pilipinas, nakaupo naman si Aurora sa maayos na lamesa. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng papel at lapis ang maririnig. Sa harap niya ay isang folder na makapal, puno ng mga bank statements, transaction receipts at listahan ng mga property na dati ay nasa pangalan ni Marco. Kasama niya si Attorney Meneses. Mahinahon ngunit matalim magsalita. "Ma'am, as of today, lahat ng account na may halong pondo niyong mag-asawa na freeze na. Hindi pa nila alam, pero mawawalan sa system access nila in the next 24 hours. Tahimik lang si Aurora, hindi nagulat. "Mabuti.
May gusto pa po ba kayong ipaabot sa kanya? Tanong ng abogado. Ngumiti si Aurora. Mahinahon. Halos hindi gumagalaw ang labi. Wala. Hindi pa oras. Kapag oras na, siya mismo makakaintindi. Kinuha niya ang folder, nilagay sa isang kahon at maingat na isinara. Walang drama, walang luha. Pero may tibay sa bawat galaw. Salamat, attorney. Sa susunod na hakbang, ako na mismo ang kikilos. Tumango ang abogado. Tiwala po ako sa inyo, ma'am. Tahimik kayo, pero matalim. Kinagabihan sa balkonahe, si Aurora ay nakaupo ulit, hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Sa tabi niya ay ang folder. May tatak na pangalan ni Marco sa lumang dokumento. Binuksan niya iyon sandali, tinitigan. Tapos ay marahang sinara ulit. Sa isip niya, bumalik ang huling eksena ng libing. Siya lang, walang asawa, walang pamilya. Ngayon, sa bawat papel na nasa harap niya, isa-isa niyang binabawi ang dignidad na tinanggal sa kanya. Tahimik lang, pero bawat tiklop ng papel ay parang hampas ng ganti. Sa silid ng bahay, sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, nakaupo si Aurora. Maayos ang buhok, tuwid ang likod. Hawak niya ang folder ng mga resibo, mga papeles, at mga legal na dokumentong may perma ng abogado. Tahimik siyang kumikilos, parang sundalong handa sa laban. Isang malalim na hinga lang ang narinig bago niya sabihin sa sarili. Tahimik lang ngayon, pero hintay habang buhay. Tahimik ang umaga sa mansyon. Ang dating madilim na bahay na puno ng lungkot ngayon ay maaliwalas. Pero hindi dahil masaya si Aurora, kundi dahil malinaw na sa kanya ang lahat. Nasa veranda siya, suot ang simpleng puting bestida. Mahina pa rin ang pandama ng kanyang mga mata, pero sapat na para makilala ang liwanag at anino. Sa harap niya nakalatag ang ilang dokumento, mga titulo ng lupa, bank statements at legal papers. Lupapit si Attorney Meneses, dalang brown envelope na may tatak ng law firm. Mama Aurora, mahinahon niyang sabi. Tapos na po ang proseso. Effective na yung araw, hawak niyo na ulit lahat ng ari-arian. Lahat ng under your name, pati yung mga nilipat noon ni Sir Marco na ibalik na legally. Tahimik lang si Aurora. Hindi agad nagsalita. Kinuha niya ang envelope, dahan-dahan itong binuksan. Isa-isa niyang tinitigan ng mga papel. Nilapat ang kamay sa bawat dokumento. Parang sinisigurado niyang totoo nga. Walang makakahawak ng anumang pag-aari ko kundi ako. Mahina pero buo niyang sinabi. Ngumiti naman si Attorney Meneses. Tama po. At kung may susubok mang manghimasok, automatic legal freeze. Hindi na sila makakagalaw. Tumango si Aurora. Pikit sandali ang mga mata. Matagal ko nang hinintay ito. Sa loob ng bahay naroon si Dory, ang matandang katulong na ilang taon na ring tapat kay Aurora. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape? Tanong nito. Sige Dory, please, yung dati kong gusto, yung walang asukal. Habang inihahanda ang kape, napatingin naman si Loring sa mga dokumento sa mesa. Naku ma'am, buti na lang talaga bumalik na lahat sa inyo. Ang kapal din talaga ng mukha ng dalawa na yon. Pati pera ba naman ninyo gusto pang kunin? Tahimik lang si Aurora. Kinuha ni Aurora ang tasa at humigo. Mainit ang kape, pero hindi siya napaso. Parang sanay na siya sa init, sa sakit. Ilang oras pang lumipas, pumunta sila ni Attorney Meneses sa opisina ng bangko. Pagpasok pa lang nila, agad na lumapit ang branch manager. Good morning, Mrs. Aurora. Welcome back. Ngumiti naman si Aurora ng bahagya. I hope this time ako lang may access sa lahat. Yes, ma'am. Sagot naman ng manager. Wala nang ibang authorized person. Lahat ng dating signatory si Mr. Marco ay tinanggal na. Kayo na po ulit ang primary at sole account holder. Inabot sa kanya ng manager ang bagong checkbook, debit card at statement copy. Habang tinatanggap niya ito, naramdaman niyang parang may bigat na nawala sa balikat niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kontrol. Paglabas sila ng bangko, huminto si Aurora sa harap ng pinto. Huminga ng malalim, tapos ngumiti ng mahina. Salamat, attorney. Alam mo dati, iniisip ko, baka hindi ko na mabawi ito. Pero ngayon,
Parang natuto akong tumingin ulit. Tumango si Attorney Meneses. Ang mahalaga ho, hindi kayo bumitaw. Hindi niyo hinayaang lamunin kayo ng lungkot. Hindi ako pinalaki para sumuko, sagot ni Aurora. Ngayon, gusto ko lang tahimik. Pero may direksyon. Pag-uwi nila sa bahay, napansin ni Aurora na inayos na ni Loring ang lumang kwarto ng anak. Lumapit siya at hinaplos ang frame. Anak, bulong niya. Bumabalik na lahat sa atin, unti-unti. Sa likod niya ay nagsalita si Dory. Ma'am, alam kong hindi mo pa rin nakikita ng buo pero parang iba ka na ngayon. Mas matapang ka na at mas kalmado. Napangiti si Aurora ng mahina. Siguro kasi tapos na akong umiyak, Doring. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Tanging tiktak ng orasan at ihip ng hangin ang naririnig. Kinagabihan nasa study room si Aurora. Binubuksan niya ang laptop. Nagbabalik sa mga file ng property ownership. May mga lumang photo ng mansyon, beach house at ilang commercial lots. Isa-isa niyang tinitingnan. Tapos nilalagyan ng bagong label. Reclaimed. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung iiyak ba siya o humihinga lang ng malalim. Pero malinaw sa loob niya, wala na siyang utang na paliwanag sa sino mang nananakit sa kanya. Lumapit si Dory, bitbit ang tray ng tsaa. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tumango si Aurora. Oo, Dory. Mas okay kesa dati. Nilapag ni Loring ang tasa sa mesa at bago ito umalis, napansin niya ang ekspresyon ni Aurora. Kalmado pero may halong apoy. Nang makaalis ang katulong, bumuntong hininga si Aurora. Malalim, mabigat. Parang tinatanggal niya lahat ng sugat ng kahapon. Sa dilim ng kwarto, tanging ilaw lang ng laptop ang nagliliwanag sa mukha ni Aurora. Nakatingin siya sa screen, hawak ang dokumento ng lahat ng naibalik na ari-arian. Tuwid ang likod, mahigpit ang hawak. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na may puot, pero may halong ginhawa. Ngayon, kontrolado ko na ulit ang buhay ko. Isang malalim na titig, sabay pikit. At sila naman ang mawawalan. Tahimik ang bahay ni Aurora nang tumunog ang cellphone. Malamlam ang liwanag ng hapon. Sinisinaga ng araw ang kortina na kulay abo. Tulad ng pakiramdam niya, kakagaling lang niya sa puntod ng anak. Bit-bit pa ang maliit na memory blanket na hindi niya kayang iwan. Nag-vibrate ulit ang telepono. Pangalan, Marco. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Aurora. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Nakaabang lang ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pero kontrolado. Huminga siya ng malalim. Pinilit ayusin ang boses. Hello? Mahina pero matatag niyang bate. Mula sa kabilang linya ay boses naman ni Marco. Pilit at basag. Kunwari may luha. Love, Aurora? Ay, humikbi ito at kunwari sinisinghot. Sobrang sakit na nangyari. Hindi ako makapaniwala. I'm sorry, love. Tahimik naman si Aurora. Ang tunog lang ng ventilador at tiktak ng orasan ang pumapagitna sa kanila. Alam ko ang galit ka, tuloy ni Marco. Pero please, maniwala ka. Gusto kong umuwi agad. Kaso may problema sa flight. May mga meetings pa. Hindi na siya nakinig. Alam niyang walang meeting. Alam niyang kasama si Celine, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Pero pinili niyang makinig. Marinig ang bawat kasinungalingan. Gusto niyang tandaan ang tono. Bawat bitaw ng salitang love, bawat kunwaring hikbik. Pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang tono ni Marco. Love, may problema lang kasi sa card ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa bank. Baka security issue? Pwede mo ba akong padalhan muna sa debit card ko? Promise, ibabalik ko agad. Tumingin si Aurora sa baby blanket sa kandungan niya. Puti at may bordang pangalan ng anak na hindi niya lang nasilayan ng matagal. Pinisil niya iyon ng mariin, halos madurog sa palad. Sige, mahinahon niyang sagot. Napasinghap si Marco, parang guminhawa. Talaga love, thank you. Sobrang bait mo pa rin kahit ganito. Tahimik si Aurora. Wala ni isang emosyon sa mukha. Masakit pa rin ang pagkawala ng anak natin. Marahan niyang sabi.
Diretso at walang patak ng luha. Pero sige, padadalang kita. Salamat, love. Alam kong pinutol niya ang linya. Tahimik ulit ang bahay. Walang sumunod na tunog. Wala na ring panginginig sa kamay ni Aurora. Tumayo siya, dahan-dahan. Inilapag ang blanket sa ibabaw ng kama. Inabot ang laptop at binuksan ang banking app. Tahimik na nag-type. Nilagay ang eksaktong halagang gusto ni Marco. Hindi sobra, hindi kulang. Katulad ng dati, pero ngayon may iba ng layunin. Pagkatapos magpadala, pinatay niya agad ang screen. Tumingala siya sa kisame. Wala na kayong hawak sa akin. Bulong niya. Lumapit siya sa aparador. Binuksan ang isang lihim na compartment sa ilalim. Doon nakatago ang mga dokumento. Titulo ng lupa, investment certificates, papeles ng kumpanya at kopya ng bagong last will na perma niya na at ng abogado. Lahat ng nakapangalan dati kay Marco ibinalik na sa kanya. Sa ibabaw ng mesa nakapatong ang folder na may label na Phase 2. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga litrato ni Marco at Celine sa Paris. Hawak kamay. Naglalakad sa ilaw ng Eiffel Tower. Kuha ng private investigator na binayaran niya. Habang pinagmamasdan niya ay walang luha. Wala ring ngiti. Pero ang dibdib niya parang apoy. Hindi galit na sigaw, kundi apoy na alam ang direksyon. Sa loob ng bahay dumating si Aling Cora, ang matandang katulong na hindi siya iniwan. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape? Tanong nito ng mahinahon. Tumingin si Aurora. Ngumiti ng bahagya. Oo, salamat, Aling Cora. Yung matapang. Yung parang kayo po. Biro ni Aling Cora sabay kindat. Napahinto si Aurora. Tumingin sa kanya. Sandali namang natawa, pero mapait. Hindi pa, pero malapit na. Pag-alis ang katulong, kinuha niya ulit ang baby blanket. Inamoy niya iyon. Parang gustong kabisaduhin ang amoy ng anak na hindi niya man lang nahawakan ng buo. Napatitig siya sa hangin. Anak, bulong niya. Hindi ko sila hahayaang tumawa habang ako nandito. Hindi na. Tumunog ulit ang cellphone. Text iyon galing kay Marco. Love, natanggap ko na. I'll call you later, okay? I miss you. Tahimik na binura ni Aurora ang mensahe. Pagkatapos ay binuksan niya ang bagong folder sa laptop na may title na Paris Account Freeze Plan. May mga listahan doon ng bangko, mga contact at pangalan ng taong tutulong sa kanya para tuluyang maputol ang access na Marco at Celine. Habang nagtatype siya ng email, pumasok ulit si Aling Dory, dala ang kape. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong nito. Okay lang, Dory. Sagot niya na hindi tumitingin. Paglabas ng katulong, tumigil si Aurora sa pagtatype. Kinuha ulit ang baby blanket, ipinatong sa dibdib niya at marahang huminga. Ang mga mata niya dati wala sa direksyon. Ngayon, diretso sa harapan. Hindi ko kailangang ipakita agad na alam ko lahat. Mahina niyang bulong. Mas matamis ang katotohanan kapag sila mismong bumagsak. Tumingin siya sa salamin sa harapan. Dati wala siyang nakikita. Ngayon kahit anino lang, may hugis. Parang nagsisimula na siyang muling makakita. Hinaplos niya ang sarili sa balikat. Parang yakap ng anak na wala na. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumulong siyang muli. Mas mababa, mas matatag. Hindi ako ang kawawang bulag na iniwanan ninyo. Ako ang ilaw na susunog sa kasinungalingan ninyo. Sa Paris, malamig ang ihip ng hangin sa outdoor cafe kung saan nakaupo sina Marco at Celine. May red wine sa mesa. May dessert na hindi man lang nila ginagalaw. Hindi tulad ng unang linggo nila rito na puno ng tawanan at halikan. Ngayon may tensyon sa pagitan nila. Si Celine nakataas ang kilay, nilalaro ang baso ng alak. Marco, ilang beses mo nang sinabi yan? Bank issue? System error? Ilang system error ba ang kailangan bago mo aminin wala ka ng pera? Pinilit ni Marco na ngumiti, pero halata sa mga mata niya ang kaba. Celine, babe, huwag ka naman ganun. May inaayos na ang lawyer ko sa Manila. You know, Aurora's still grieving. Hindi ko naman pwedeng pilitin. Grieving? Sarkastikong balik ni Celine. Habang tayo?
Halos hindi na makabayad sa hotel? Hindi ako pumunta ng Paris para maghintay sa mga excuse mo, Marco. Sumandal si Marco, humigop ng alak. Pero bahagyang nanginig ang kamay niya. Relax, okay? May pera tayo. Alam ko may iniwan akong savings. Baka nag-freeze lang ng account. Routine check lang yan ng bank. Routine? Natawa si Celine pero walang saya. Bakit hindi mo rin magamit yung black card mo? Ni yung supplementary ko? Wala bang routine explanation dyan? Napakuyom si Marco sa ilalim ng mesa. Hindi niya magawang tumingin ng diretso. Stop overthinking, Celine. I'll fix this. Just give me a few days. Tumayo si Celine. Iniwan ang baso ng alak at tumingin sa kanya ng malamig. A few days? Alam mo, Marco, baka yung asawa mong bulag. Pero ako hindi. Nakikita ako kung gaano kang kadesperado. Lumakad siya palayo, iniwan si Marco sa mesa. Nakatulala lang ito. Pinagmamasa ng mga taong dumadaan. Mga nagmamahalan, nagtatawanan, may mga bata. Lahat sila buo. Samantalang siya, nauubusan ng dahilan. Pagbalik niya sa hotel, sinalubong siya ng receptionist. Sir, your suite extension. Your card has been declined again. Napilitan naman siyang ngumiti. Hinugot ang debit card. Try this one. Matagal bago tumunog ang approved. Huminga siya ng malalim. Isa lang ang laman sa isip niya. Kailangan ko makausap si Aurora. Samantala sa Pilipinas, kalmado ang gabi. Umuulan ng mahina. Si Aurora nakaupo sa madilim na silid. Tahimik na nakikinig sa ulan. Nakasuot pa rin ang kulay puting bestida. Marumi at may bahid ng kape. Katabi niya ang cellphone, naka-loudspeaker. Sa kabilang linya, boses naman ng kanyang lawyer, si Attorney Benitez. Aurora, mahinahon ngunit tiyak ang boses ng abogado. Nais kong kumpirmahin na tapos na ang proseso. Nasa iyo na ngayon ang buong ari-arian. Ang mga negosyo, shares, lahat ng bank accounts. Lahat, legal na. Officially, wala nang access si Marco kahit piso. Tahimik lang si Aurora, hindi siya agad nakasagot. Parang biglang huminto ang paligid. Sa dilim, hawak niya ang baby blanket. Hindi siya umiiyak, pero nanginginig ang labi niya. Sigurado ka, attorney? Oo, ma'am. Nakumpirma ko na rin sa mga bangko. Hindi na sila makakapasok sa alinman sa mga account mo. Safe ka na. Safe. Mahinang ulit pa ni Aurora. Parang sinusubok ang bigat ng salitang iyon. Tahimik ulit. Hanggang sa marinig ng abogado ang mahinang tawa. Mahina lang, pero matalim. Salamat, attorney. Sabi niya sa wakas. Ngayon, pwede na akong huminga. Habang binababaan niya ang tawag, dahan-dahan niyang tinanggal ang blindfold na matagal niyang suot. Kahit nasa loob lang ng bahay, ang mga mata niya ay halos muling nakikita ang anyo ng paligid. Mga aninong gumagalaw, liwanag ng ilaw sa kisame. Hindi pa malinaw, pero sapat na para maramdaman niya na hindi na siya nakatali sa dilim. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, kumikidlat. Tumama ang liwanag sa mukha niya. Parang ibang aurora na ang naroroon. Tahimik siyang bumulong. Wala na silang maikakaila. Lahat ng pag-aari ko, inangkin na nila. Nasa akin na. Sa Paris, si Marco naman ay nakaupo sa kama. Hawak ang cellphone. Nakatingin sa balita. Online. Headline: Lucero Group Holdings, Board Chair returns full ownership of Aurora Lucero. Natigilan siya at napahawak sa ulo. Imposible. Pumasok si Celine na galing sa banyo, nakabalot ng robe. Oh, ano nangyari? Pinakita niya ang screen. She took everything back. Ha? Akala ko ba may power of attorney ka pa rin? Wala na raw. Baka nag-file siya ng withdrawal of authority. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi. Imposible to. Hindi siya marunong sa legal matters. Bulag siya, Celine. Ngumiti lamang si Celine, malamig. Baka nga dati. Pero ngayon, parang nakakita na siya ng malinaw. Tumalikod ito, naglakad palayo. Good luck, Marco. Baka ako rin.
Maghahanap na ng sariling yaman. Iniwan siyang mag-isa sa kwarto. Hawak ang cellphone na wala ng sagot mula kay Aurora. Tinawagan niya ito. Pero, the number you have dialed is unattended. Sa kabilang dako, sa loob naman ng madilim na bahay, nakaupo si Aurora. Nakapikit na parang tulong. Pero sa ilalim ng mesa, hawak niya ang isang folder. Nakasulat, Phase 3, The Fall. Narinig niya ang mga salitang tumatak sa isip niya mula sa tawag kanina. Nasa iyo lahat ngayon. At sa puntong iyon, huminto rin ang paghinga niya ng sandali. Hindi sa takot, kundi sa dami ng emosyon na gustong sumabog. Sakit, galit, at isang kakaibang kalmado. Pagbukas ng mata niya, dumilat siya ng buo. Walang takot. Nasa akin na lahat. Bulong niya. Ngayon, ako naman. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco habang hawak-hawak niya ang cellphone sa airport sa Paris. Ang plano niyang maayos sa flight pabalik sa Pilipinas ay biglang nagbago. Business class na dapat ay reserve na. Biglang nakansela. Unbelievable! Sigaw ni Celine, hawak ang ticket sa kamay. Mukha ang pula sa galit. Paano na to? Hindi ko kaya to. Hindi ko deserve to. Calm down, sabi ni Marco na pinipilit hawakan ang kamay niya. Baka error lang yan. May iba pa naman tayong option. Error? Error? Galit na sigaw ni Celine habang tinatapik ang counter ng airline staff. Hindi ka ba marunong mag-ayos? Ako, I deserve comfort, Marco. Hindi ko kaya mag-economy. Nakatingin sa kanila ang ibang pasahero. May mga nagtatawanan. May mga nagugulat sa eksena. Isa pang puntis sa babae sa pila ay nag-iilang ang tingin kay Celine. Sabay ngiti sa kaibigan niya. Si Marco naman ay huminga ng malalim. Okay, relax. May seat sa economy. Economy? Halatang nagulat si Celine. Hindi pwede to. I'm not sitting there. Do you hear me? Tahimik na lang si Marco sa loob. Pilit na pinipigilan ng galit. Alam niyang wala na magagawa. Legal at financial, wala na silang access sa credit card ni Aurora. Habang sakay ng eroplano, magkalapit ang kanilang mga upuan sa economy class. Si Celine nakaupo, halos hindi makahinga sa galit at pagkapahiya. Ang mga pasahero sa paligid ay nagtititigan. May mga nakangiti at may mga nagbubulungan. Sir, Madam, we understand your concern, pero fully booked na po ang business class. Paliwanag ng flight attendant na mahinahon. Fully booked? Hindi to pwede. Hindi to pwede. Sigaw ni Celine. Tumayo naman sa aisle. I don't deserve this. Hindi ako nagbayad para dito. Nagulat pa ang ibang pasahero. May ilan na napapailing. Humiga si Marco sa upuan. Napagod, halos manahimik. Subalit ramdam niya ang galit ni Celine at ramdam niya rin ang sarili niyang pangamba. May isang matandang babae sa tabi nila na nakangiti lang, tila naaaliw sa eksena. Young lady, relax, economy's fine. Mahinang payo ng matanda sabay kendat. Pero hindi iyon nakatulong, si Celine ay halos sumigaw sa buong cabin. Ang mga flight attendants ay dumating. Pinilit siya na umupo at pakalmahin. Sa wakas, napilitang muupo si Celine. Ngumingiti lang si Marco na pilit nagpapa-impress na kalmado. Habang umaalis ang eroplano, nakatitig si Marco sa bintana. Makikita ang liwanag sa Paris sa gabi. Alam niyang wala nang magagawa. Wala nang pwedeng kontrolin. Si Celine nakayuko, halatang galit at nahihiya. Sa Pilipinas, tahimik ang mansyon ni Aurora. Nakaupo siya sa tabi ng maliit na altar kasama ang frame ng anak, hawak ang memory blanket. Sa labas ay mahinang ulan, parang kumakaway sa kalungkutan niya. Anak, bulong niya ng marahan, halos hindi marinig. Sana hindi nila maramdaman ang sakit ko. Pinisil niya ang blanket ng mariin para maramdaman ang init ng anak kahit wala na. Ang puso niya, bagaman nasaktan, ramdam ang pag-asa at determinasyon. Tahimik siyang nagdasal, hindi para humingi ng tulong, kundi para magpatibay sa sarili. Gusto ko lang malaman mo, anak. Hindi ako susuko. Hindi nila maaangkin kung ano man ang meron ako ngayon. Sa study room nakabukas ang laptop. Nakatutok sa bank account statements.
Ang bawat transaction na ginawa ni Marco at Celine, nakikita niya na. Wala nang natira sa kanila. Sa Paris, nagwawala sila. Sa Pilipinas, tahimik namang kumikilos si Aurora. Sa aeroplano, si Marco at Celine ay patuloy na napapahiya sa economy. Ang mga flight attendants ay napapatingin sa kanilang eksena. Si Celine pilit nagtatakip sa mukha, halos umiiyak sa galit at iyak. Marco, what are we going to do? Bulong niya. Relax, Celine, relax. Sagot ni Marco pero halata ang takot sa boses niya. Alam niyang wala na silang hawak sa pera ni Aurora. Ang mga pasahero ay may ilan na nakangiti. May ilan na tumatawa sa eksena. Ang dating mararangal na flight nila sa business class ngayon ay isang public embarrassment. Sa kabilang banda kay Aurora, ang bawat hirap ni Marco at Celine ay hindi kasiyahan, kundi isang patunay na ang hustisya ay dahan-dahang na ibabalik. Habang nakaupo siya, marahang napasulyap sa bintana at nakikita niya ang sarili sa refleksyon. Nakita niya ang anyo ng sarili, tahimik pero may apoy sa puso. Hindi na biktima, hindi na bulag sa lahat ng kasinungalingan at panlilin lang. Ngayon, ikaw at ako lang anak, bulong niya. Walang makakawala sa hustisya. Wala. Sa kabuuan ng gabi, ang ulan ay huminto, pero ang lamig sa puso ni Aurora ay nananatili. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa determinasyon. Mainit pa rin ang hapon na makarating si airport sa Pilipinas sina Marco at Celine. Ang planong grand welcome sa mansyon ni Aurora ay nawasak bago pa man ito nagsimula. Walang naghihintay sa kanila sa VIP pickup. Walang limousine, walang driver. Wala rin nakasuot na uniforme ng personal staff ng mansyon. Hello? Aurora? Bakit walang sumundo? Tawag ni Marco habang nakatingin sa palibot ng airport. Ang tinig niya ay pilit na kalmado pero halatang pagkabigla. Sorry love. Sagot naman ni Aurora sa kabilang linya ng telepono. Monotone, parang walang emosyon. Nagka-problem lang daw sa daan ng driver mo. Taxi na lang kayo pa uwi. Tahimik si Marco. Taxi? Pero, okay, I understand. Didiretso na lang ako sa office pagkatapos. May need lang ako i-check. Sure, sagot ni Aurora. Hindi nagdagdag ng kahit anong paliwanag. Naglakad sina Marco at Celine papunta sa taxi line. Si Celine naka-high heels, nakaporma. Ngunit halata sa bawat takbang ang pagkainis. Hindi ko to kaya. Parang baliw na lang tayo sa mata ng mga tao. Reklamo niya habang sumasakay sa taxi. Relax ka lang, Celine. Sagot ni Marco na pilit na nakangiti. Ngunit ang ngiti niya ay puno ng kaba. Alam niyang may nangyari habang wala sila sa Pilipinas. Walang akses sa yaman ni Aurora. At ang bawat galaw nila ngayon ay nakalagay sa ilalim ng matalim na mata ng asawa. Sa taxi, nag-aalangan naman si Celine sa seatbelt, sabay salyap sa paligid. People are looking at us. I hate this. Bulong niya na halos kumakaba. Ignore them, sabi ni Marco nang may iritasyon. Pagdating sa building ng kumpanya, nakatingin ang dalawang security guard sa kanila habang papalapit sila sa elevator lobby. Sir at ma'am, sorry po. Mahinahon ngunit malinaw ang tono ng guard. Hindi nagana yung ID ninyo sa VIP elevators. Hindi na po kayo authorized. Nakangisi lang si Celine. Pilit na kumakapit sa kamay ni Marco. Ano? Paano to? Pinilit ni Marco. Must be a system glitch. I'll check with the IT later. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkainis at pangamba. Wala siyang choice kundi gamitin ang public elevator. Habang papasok, may ilang empleyado na tumitig. Ang ilan ay nagtatawanan. Ang iba nagtatakang tingin. Si Celine na pahiya, nakayuko. Hindi ko kaya. Lahat ng tao nakatingin sa akin. Bulong niya na halos umiiyak. Si Marco ay pilit naman na kalmado. Hinawakan ang balikat niya. It's okay, Celine. Just breathe. Habang paakyat ang elevator, tahimik si Marco. Pilit iniisip ang mga posibleng solusyon. May hawak na papel sa kanyang bulsa. Ang kopya ng withdrawal attempts at mga bank statements. Lahat ng card ni Aurora, hindi nagana. Wala silang pwedeng gawin.
Si Celine nakatingin sa salamin ng elevator, pilit inayos ang buhok at makeup. Nakakahiya, reklamo niya, ngunit ang boses niya ay napakababa. Si Marco ay huminga naman ng malalim. Alam niyang wala ng puwang para sa pagkakamali. Hindi lang siya nahihiya sa publiko, nahihiya siya kay Aurora. Samantalang sa loob naman ng mansyon, nakaupo si Aurora sa living room. Nakatingin sa labas ng bintana. Bulag pa rin sa posisyon, nakayuko, pero may kakaibang lakas sa postura niya. Ang mga kamay niya, nakakapahinga sa ibabaw ng memory blanket ng anak. Tahimik siya, parang hindi naririnig ang abala ng lungsod sa labas. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam mo ang tensyon at kapangyarihan. Ang kanyang isip ay malinaw. Bawat galaw ni Marco at Celine ay naitala na. Bawat pagkakamali ay nakikita niya. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang laptop at tiningnan ang bank account statements. Halos magningning ang screen sa dilim ng silid. Bawat numero, bawat transaction malinaw sa kanya. Wala nang puwang para sa kanila. Walang puwang para sa pagkakamali. Tahimik yung pinisil ang blanket. Parang ito ang anchor niya. Ang nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang manatiling kalmado at maayos. Pagbalik ng elevator, umabot na sila sa lobby. Nakatingin ang ilang empleyado sa kanila. Nagbubulong at nagtatawanan. Si Celine, nakayuko. Halos hindi makalakad ng diretsyo. Si Marco ay nakatingin sa sahig, pinipilit iayos ang sarili. Ngunit sa bawat tingin at tawa ng mga tao, naramdaman ni Aurora ang kapangyarihan. Hindi niya kailangan na magsalita. Hindi niya kailangan na ipakita na nakikita niya ang lahat. Ang simpleng pagkabigo ni Marco at Celine sa VIP access ay sapat na. Bumalik siya sa sofa, huminga ng malalim. Simula ngayon, bulong niya sa sarili. Lahat ng galaw nila, nakikita ko at wala silang alam. Ngayon, silang nahuhulog sa pintuan ng katotohanan. At ako, nakatayo sa kabilang panig. Sa isang pribadong villa sa probinsya, nakaupo si Marco at Celine sa malaking mesa. Mukhang abala sa isang important meeting. May mga laptop, mga folder ng documents at whiteboard na puno ng figures at charts. Ang halakak nila ay puno ng kunwaring pag-iisip at focus. Celine, siguraduhin mo na maayos ang presentation natin. Sobrang importante ito para sa client. Sabi ni Marco, pilit na kalmado habang inaayos ang tie niya. Oo, Marco, don't worry. Alam mo namang hindi ako tatanggihan ng kliyente kung kasama ako. Sagot ni Celine, may halong ngiti at kumpiyansa. Sa labas may ilang empleyado na nakabantay. Iniiwasan ng mga mata ni Aurora sa security footage. Sa kanilang isip, si Aurora pa rin ay bulag. Hindi nila alam na bawat galaw nila ay sinusubaybayan. Bawat salita ay naitatala. Habang nagpapanggap na abala sa deal, nagbabago ang tono ni Marco. Celine, seriously, kailangan nating alamin kung sino may access sa assets niya ngayon. Hindi ko maintindihan bakit biglang nag-freeze ang cards namin. At ang buong account, wala na sa amin. Nakangisi naman si Celine. Medyo nagtataka sa tono ni Marco, ngunit pilit na sumabay. Siguro may nagbago sa legal papers. Pero alam mo, Marco, ako, safe. Basta hawak mo ang instructions ko, makukuha natin lahat ulit. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang dulo ng mundo, sa kanilang bahay, may isa nang nakakaalam ng lahat. Si Aurora, tahimik sa living room. Nakaupo sa sofa na nakaharap sa malaki niyang bookshelf. May hawak siyang cellphone, naka-record. Ang huling tawag na Celine kung saan siya ay tinawag na desperada at tanga. Nakatago sa device. Marahang pinindot ni Aurora ang play button. Naririnig niya ang malutong at walang habas na boses ni Celine. Hindi ko akalain, Marco, na may ganitong kopya siya ng lahat. Tanga tong babae. Desperada lang sa pera. Tahimik na nakinig si Aurora. Hawak pa rin ang memory blanket ng anak. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit ng lantaran. Pero sa ilalim ng katahimikan, ramdam mo ang init ng kanyang galit. Ang apoy ng determinasyon. Inilagay niya ang telepono sa isang folder. Nakasave lahat. Lahat ng insulto,
Lahat ng panlilin lang, lahat ng balak na makakuha ng yaman. May ebidensya na. Sa probinsya, bumalik si Marco na may kontrol ang sitwasyon. Celine, kailangan natin ng backup plan. Kung may naaalala si Aurora, baka hindi pa natin alam. Backup plan? Marco, relax. Wala siyang makikita. Bulag pa rin naman siya, remember? Sagot ni Celine na may halong halakhak. Ngunit hindi nila alam na sa bawat tawa at pagmamataas nila, may nakikinig. Sa loob ng bahay ni Aurora, tahimik siya nakaupo sa dilim. Nakakapit ang memory blanket. Nakapikit, pero bawat salita ay malinaw sa kanyang isip. Tumayo si Aurora. Lumapit sa mesa. Binuksan niya ang laptop. Tiningnan ang bank statements, email confirmations at CCTV logs. Lahat ng galaw ni na Marco at Celine sa Paris, lahat ng pagsubok nilang gamitin ang kanyang yaman, malinaw sa kanya. Bulong niya sa sarili. Hindi niyo alam, pero nakikita ko na ang lahat. Napahinto siya sa harap ng salamin. Nakita niya ang sarili sa reflection. Tahimik, bulag sa panlabas, pero sa puso at isip, matalas at mapanuri. Lumapit siya sa bookshelf. Kinuha ang isang maliit na USB. Nakasulat, Evidence, Marco and Celine. Hindi pa nila alam. Bulong niya. Ngunit darating ang araw na walang makakatakas. Balik sa probinsya, nagkaroon ng urgent call si Marco. Celine, may tawag ang client. Siguraduhin mo ang mga numbers at files. Sabi niya. Nanginginig ang boses kahit pilit kalmado. Relax ka lang, Marco. Nakahanda na lahat. Sagot naman ni Celine, ngunit halata ang takot sa ilalim ng kumpiyansa. Alam niyang hindi sila ganap na kontrolado. Sa parehong oras si Aurora ay nag-email sa kanyang abogado. Naka-attach ang lahat ng records, transactions at CCTV files. Lahat ng galaw ni na Marco at Celine sa Paris ay documented. Wala na silang puwang sa mga claim nila. Tahimik ang gabi sa mansyon. Nakaupo si Aurora, hawak ang memory blanket. Sa labas ay mahinang ihip ng hangin. Ang mga bintana ng mansyon ay bahagyang kumikislap sa lampara ng streetlight. Ngunit sa loob, may apoy. Hindi galit na pumupukaw, kundi apoy ng plano at hustisya. Sa bawat hawak niya sa cellphone, sa bawat pagtingin sa screen, nararamdaman niya na unti-unti ang lahat ng pagkukulang at panlilin lang ng kanyang asawa at ng best friend na si Celine ay magbabalik sa kanila sa tamang paraan. Tahimik siyang huminga. Pinisil ang blanket ng mariin. Ngayon, alam ko na ang lahat. Bulong niya sa sarili. At wala na makakausap o makakaloko sa akin. Si Aurora nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone, nakapikit, bulag sa panlabas ngunit malinaw sa mata niya ang mukha ni Celine sa recording. Nang insulto at nagbabalak, nakasave ang lahat. Mr. Nobody. Binitiwan niya sa sarili. Na para bang pangalan ng mga taong akala nilang wala ng impluwensya sa kanya. Ngayon, nagsisimula ng laro ko. Tahimik ang mansyon ng hapon. Ang hangin sa garden ay banayan. May halong bango ng mga bulaklak at malakas na liwanag ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng sala. Si Aurora nakaupo sa sofa, nakatingin sa labas. Nakapikit, hawak ang memory blanket ng anak. Biglang narinig niya ang tunog ng pinto. Dahan-dahang bumukas. Naglakad papasok si Marco. May daladalang maliliit na bouquet ng rosas. Pilit, kalmado. Ngunit halata ang tensyon sa bawat kilos niya. Sa labas, walang ibang tao, kaya malinaw ang bawat takbang niya sa wooden floor. Aurora, paniwala niya. Mababa at mahinahon. May halong kunwaring lungkot. Love, nalulungkot ako. Si Aurora ay nakapikit pa rin, hindi nag-react. Ang hawak niyang blanket ay mariing pinisil, parang yakap ng anak sa kanya. I want to take care of you. Hindi ako makakalimot sa pagkawala ng anak natin. At gusto kong malaman mo, sinubukan ko talaga makabalik sa Pilipinas noon. Tiningnan niya ang sofa, pilit na nakangiti. Ngunit halata ang galit at kaba sa kanyang mata. Tahimik na nakatingin si Aurora. Nakapikit pa rin.
Para bang hindi niya narinig ang lahat ng sinabi ni Marco. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, bawat salita niya ay naitala sa isip ni Aurora. Love, sana hindi mo naiisip. Nawala ako noon sa pagkawala niya. Dagdag ni Marco, dahan-dahan na lumapit. Halos nakaluhod sa harap niya. Gusto kong malaman mo. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Para sa pamilya natin. Tahimik lang si Aurora. Walang kilay na gumalaw. Walang bibig na kumikibo. Ngunit marahan niyang inikot ang kamay sa blanket. Pinipisil ang memory ng anak na wala na sa kanila. Si Marco ay nagkunwari namang devastated. Tumingin ng diretsyo sa kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang reaksyon. Kahit isang kilay lang. Isang maliit na pagbabago. Aurora, love, please. I want to be here for you. Hindi naman gumalaw si Aurora. Tahimik, nakapikit. Hawak ang blanket ng mariin. Sa bawat salita, halatang sinusubukan niyang itago ang galit at sakit. Ngunit ramdam ang apoy sa kanyang puso. Lumapit si Marco ng kaunti. Umupo sa dulo ng sofa. Halos nakayuko sa kanyang kamay. I know. Sobrang sakit. Sobrang lungkot mo. At alam kong hindi ko maibabalik ang oras. Pero gusto kong malaman mo na I tried. I really did. Sa pagkakataong yun, napansin ni Marco ang kakaibang aura ni Aurora. Parang may eye contact na siya sa kanya. Pero sa halip na makita ang takot o panghihina, may determinasyon at kalinawan sa mata. Hindi niya maintindihan. Sa bawat paghinga niya, ramdam ni Marco ang bigat, ang hindi mapigilang tensyon. Para bang may iniimbak na lakas at kaalaman si Aurora na hindi pa niya ibinubunyag. Pinilit ngumiti ni Marco, kahit nanginginig sa kaba at galit. Love, sana maramdaman mo na tunay ang nararamdaman ko. Sinubukan ko, Aurora. Talaga. Ngunit kahit sa mga salita, hindi nagbago ang postura ni Aurora. Nakapikit, ngunit ang isip niya ay malinaw at mapanuri. Alam niya ang lahat ng planong ginawa ni Marco at Celine, pati na ang mga maling hakbang nila sa Paris. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam si Marco ng kakaibang pangamba, parang may kuryente sa silid. Isang tensyon na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya na kahit nakapikit si Aurora, hindi ito balag sa mga nangyayari. Tumayo si Marco, sinubukang lumapit at hawakan ng kamay ni Aurora. Ngunit marahan siyang ginawakan lamang ng memory blanket sa tabi niya. Isang malakas na signal na hindi basta-bastang makukuha ang loob ni Aurora. Love, I just want to make things right. Sambit niya na halos sa kaluhod. Halos sa papatakang luha sa mata. Ngunit kahit na ganoon, si Aurora ay nananatiling tahimik. Walang emosyon na ipinararamdam sa kanya. Tahimik lang sila, nakapikit. Ngunit bawat maliit na kilos niya, ang pagkirot ng kamay sa blanket, ang marahang paghinga, ang tahimik na postura ay nagpapakita ng kakaibang lakas. Si Marco ay nahihirapan na sa kanyang kunwaring mabait at devastated na imahe. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan nila. Isang hindi maipapaliwanag na tensyon. Parang may pader si Aurora na hindi niya matitinag. Lumabas sa isip ni Marco ang isang katanungan. Nakikita niya ba ako? O nagpapanggap lang na bulak? Si Aurora sa kanyang tahimik na paninindigan, alam niya ang bawat galaw ni Marco. Alam niya na hinanap niya ng paraan para makakuha ang impormasyon tungkol sa kung paanong nawalan sila ng access sa kanyang yaman. Ngunit sa halip na magpakita ng galit o emosyon, nananatili siyang bulag sa panlabas. Si Marco nakatingin sa kanya, naramdaman ang kakaibang intensity. Para bang may eye contact, may koneksyon. Ngunit si Aurora ay nagkunwari lamang. Bulag pa rin sa panlabas. Ang tensyon sa silid ay matinding matindi. Para bang bawat salita at kilos ay may bigat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam mo na si Aurora ay mas matapang, mas malakas at mas mapanuri kesa sa inaakala ni Marco. At sa loob ng puso ni Aurora, ang isang lihim na plano ay unti-unting nabubuo, tahimik ngunit tiyak. Walang makakatalo sa kanya. Maagang umaga sa mansyon, ang araw ay pumapasok sa malalaking bintana ng sala at nagpapakita ng bawat alon ng hangin sa kortina. Tahimik ang paligid. Ang driver at katulong ay abala sa pag-aayos ng hardin.
habang ang iba ay nag-aalaga ng mga gamit sa loob. Si Aurora, nakaupo sa paboritong sofa sa sala. Hawak ang memory blanket ng anak. Nakapikit siya, nakayuko, bulag sa mata ng mundo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang bawat galaw ng mansyon ay malinaw sa kanyang pandinig at isip. Biglang dumating si Celine, nakasuot ng simpleng blouse at palda, ngunit may pilit na halakhak sa labi. "Good morning, Marco!" Sigaw niya nang malapit sa doorway. Si Marco nakatayo sa tabi ng malaking salamin sa hallway. Ngumiti, hinawakan ng kamay ni Celine. "Good morning, Celine. Tama na bang setup para sa meeting natin mamaya?" Tahimik na nananatili si Aurora. Nakaupo at nakatingin sa kawalan na akala mo walang nakikita. Ramdam ang tensyon sa kanyang dibdib habang pinapakinggan ang eksena sa harap niya. Ngunit sa loob ng sala, nagsimula ang palabasan ng Marco at Celine. Wala pang sinasabi si Celine, ngunit dahan-dahang hinila niya si Marco papalapit. Ang kanilang mga labi ay magkasabay sa halik. Ang kanilang mga mata nakaroon sa isa't isa, tila walang ibang tao sa paligid. Ngunit sa isang gilid, si Aurora tahimik, nakaupo, nanginginig sa harap nila. Hindi siya nagpapakita ng emosyon. Ngunit sa bawat galaw ng kanilang halik, ramdam ang init ng kanyang galit at galaw ng utak na nagbabalangkas ng plano. Matagal silang nagtatawanan, parang walang tunog sa kanilang halakhak. Isang senyas ng kanilang tagumpay sa maling akala nilang bulag pa rin si Aurora. Ngunit sa isip ng biktima, bawat tawa at halik ay malinaw na tala. Bawat galaw ay ebidensya. Matapos ang ilang minuto, naghiwalay si Celine at Marco. Nagngitian at nagtatawanan habang nakatingin sa mata ng isa't isa. "I can't believe she's still this oblivious," bulong ni Celine. Hindi alam na may nakikinig sa likod ng sala. Si Marco ay tumawa, halatang nagpapakita ng kumpiyansa. "Don't worry, basta hawak natin ang timing. Makukuha natin ang access ulit. She's still our target." Tahimik na nakikinig si Aurora. Bawat salita ay malinaw sa kanyang pantinig. Alam niya ang bawat plano nila. Si Aurora pumikit at marahang huminga. Sa kanyang isip, pinaplano niya ang susunod na hakbang. Ang lahat ng galaw ni Marco at Celine ay parang libro na binabasa niya. Walang nakatago. Naglakad si Celine papunta sa maliit na bar sa sulok ng sala. "Marco, I think we should review the accounts later. Just to make sure everything is under our control." Si Marco naman ay tumango, ngunit halata ang kaba sa kanyang mata. Yes, I'll check. Let's keep it low profile for now." Tahimik na nagmamatsyag si Aurora mula sa sofa. Ang bawat salita, bawat galaw ng kanilang katawan ay nai-record na sa kanyang isipan at sa phone niya. Hindi siya nagpapakita, ngunit sa ilalim ng katahimikan, naghahanda ang kanyang utak at puso. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipat si Marco sa sofa. Nakaupo sa tabi ni Celine, nakangiti at nakatingin sa kanya. "Celine, everything will go as planned." Hindi siya makakaalam hanggang huli. Ngunit sa isang gilid, si Aurora ay nakatayo sa labas ng silid. Nakikinig sa bawat salita. Nakatingin siyang diretso sa kanila, ngunit hindi nila alam. Nakatingin siya ng diretso, parang walang bulag sa kanya. Isang lihim na mata na hindi nila nakikita. Tahimik siya, nanginginig sa galit at determinasyon, ngunit walang ipinaramdam sa harap nila. Ang bawat takbang ng mansyon ay malinaw sa kanya. Bawat tunog ay parang musika ng kanyang plano. Sa loob, nagpatuloy ang kanilang pagpapanggap. Si Celine ay nagkunwaring magtanong tungkol sa ilang bills, habang si Marco naman ay nagmungkahi ng mga schedule para sa susunod na linggo. Lahat ng ito ay bahagi ng kanilang strategy para makuha ang access kay Aurora. Hindi nila alam na sa likod ng tahimik na sofa ay may isang taong nakakaalam ng bawat galaw nila. Sa bawat hakbang, si Aurora ay nakatingin ng diretsyo. Hindi halata sa kanila, ngunit ramdam ang intensity ng kanyang mga mata. Ang bawat lihim na plano ni Marco at Celine ay sinusubaybayan. Bawat pagkukunwari ay tinatasa sa kanyang isip. Hindi niyo alam, pero nakikita ko na ang lahat. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga taong akala nilang walang kontrol sa kanya.
Tahimik ang hapon sa mansyon. Si Aurora nakaupo sa paboritong armchair. Ang bawat paghinga niya ay mahinahon, halos walang tunog. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay ramdam ang init ng kanyang galit at determinasyon. Biglang kumatok sa pinto si Celine. Aurora, best friend kita. Please, pakinggan mo ako. Sambit niya na may halong pag-iyak at drama sa boses. Pilit niyang pinapakita ang pakikiramay, ngunit ang kanyang muka ay halatang pagpapanggap. Tahimik na tumayo si Aurora. Hindi niya binitiwan ang blanket. Ang posturan niya ay akala mo'y bulag. Mahina sa mata ng iba, ngunit sa isip niya ay matalim at alerto sa bawat kilos si Celine. Nasasaktan ako sa nangyari. Hindi ko akalain na ganito ang sitwasyon. Patuloy pa ni Celine, lumalapit sa mesa. Ang mga kamay niya ay tila nag-aalok ng suporta. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad ay may lihim na galaw. Kinukuha niya ang ilang alahas at accessories ni Aurora. Isa-isang inilalagay sa kanyang bag. Si Aurora, tahimik lang na nakikinig. Hindi siya umiling. Hindi nag-react. Ngunit sa loob, kumukulo ang galit niya. Bawat galaw ni Celine, bawat mukha ng pagpapanggap, malinaw sa kanyang isip. Alam niya ang lahat ng plano at intensyon ng best friend na ito. Habang kinukuha ni Celine ang mga alahas, naglakad siya sa wardrobe. Hinila niya ang ilang paboritong dresses ni Aurora. Pinipilit-pilitin sa kanyang bag. Aurora, hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko lang makatulong. Sambit niya na pilit na umiiyak at pilit nagpapakita ng kaawa-awang imahe. Si Aurora, ngunit sa ilalim naman ng katahimikan, ramdam ang apoy ng galit. Hindi niya kailangang magpakita ng emosyon. Ang tahimik na pagkilos niya ay mas nakakatakot kesa sa anumang sigaw o galit na ipapakita niya. Si Celine hindi alam na bawat kilos niya ay nire-record ng CCTV sa buong mansyon. Hindi rin niya alam na sa bawat pag-ikot niya sa silid, bawat paghawak sa alahas at dresses may nakatingin mula sa dilim. Pagkatapos makuha ang nais niyang items, naupo si Celine sa sofa. Huminga siya ng malalim, pilit nagkukwento ng kaawa-awang damdamin. Aurora, love kita. Best friend kita. Nasasaktan ako. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa inyo ng anak mo. Si Aurora naman ay tahimik, nakapose pa rin sa armchair. Bulag sa mata ng mundo. Sa ilalim ng katahimikan, marahan niyang itinabi ang blanket at lumapit sa mesa. Binuksan niya ang laptop. Binuksan ang CCTV folder. Sa screen, malinaw ang mga video ng eksena ni Marco at Celine sa sala. Halik, yakap, at pagtatawanan na akala nilang walang nakakakita. Tahimik siyang nakatingin sa screen. Walang emosyon sa mukha. Ngunit ramdam mo ang tensyon at kumukulong galit. Bawat frame ay isang ebidensya. Bawat galaw ay dokumentado. Alam niya ang lahat ng panlilinlang, ang lahat ng pagmamanipula, at ang lahat ng pagpapanggap na ginawa ni Celine at Marco. Sa labas ng sala, si Celine nakaupo sa sofa. Hindi pa rin alam na bawat galaw niya ay naitatala at sinusubaybayan. Patuloy ang drama niya. Umiiyak at nagkukunwaring kawawa. Ngunit sa isip ni Aurora, wala nang puwang para sa pagpapatawan. Si Aurora ay tahimik. Pinindot ang pause sa video. Nakatingin sa screen at iniisip ang susunod na hakbang. Alam niya na sa huling pagkakataon, kailangan niyang kontrolin ang lahat. Ang galit niya ay hindi basta-basta emosyonal na pagsabog, kundi planadong apoy ng hustisya. Bawat salita ni Celine, bawat mukha ng drama, malinaw sa isip ni Aurora. Alam niya kung paanong gagamitin ang ebidensya para ilantad ang katotohanan sa tamang oras. Ang tahimik niyang paninindigan ay mas malakas kesa sa anumang sigaw o galit. Tahimik niyang isinara ang laptop at inilagay sa mesa. Pinisil muna ang memory blanket at huminga ng malalim. Ang galit niya ay kumukulo, ngunit hindi sa labas, kundi isang internal na apoy na handang sumabog sa tamang oras. Ngayon, alam ko na lahat. Bulong niya sa sarili, tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Habang ang screen ay naglalaman ng bawat ebidensya na kailangan niya para sa tamang oras. Ang sala ay punong-puno ng banayad na ilaw mula sa chandelier, mga kandila sa mesa, at malumanay na musika sa background.
Si Aurora ay nakatayo sa harap ng malaking dining table. Maingat na inaayos ang bawat plato at baso. May hawak siyang maliit na liham at telepono. Nag-dial siya sa numero ni na Marco at Celine. Sa kabilang linya, naririnig niya ang tunog ng kanilang boses. Parehong may halong curiosity at excitement. Aurora, anong meron? Tanong ni Marco, pilit, kalmado. Gusto ko lang kayong imbitahan sa isang maliit na memorial dinner para alalahanin natin ang anak natin. Mahinahon at malinaw na sagot ni Aurora. Walang luha. Walang emosyon. Ngunit ramdam ang bigat ng kanyang boses. Sa kabilang linya, si Marco ay muntik na ngumiti. Perfect. Makukuha ko na ulit ang tiwala niya. I'll show her how much I care. Bulong niya sa sarili. Hindi alam na sa likod ng tahimik na tono ni Aurora may lihim na plano. Si Celine sa kabilang bahagi ng boses, medyo nakakabahala ngunit pilit na nagkukumpiyansa. Aurora, okay lang ba kung magsuot ako ng black para naman mamukhang grieving? Oo, ayos lang. Sagot ni Aurora na monotone ngunit malinaw. Wala siyang ibinigay na clue kung anong alam niya. Pagkatapos ng tawag, si Aurora ay lumingon sa mesa. Nakatingin siya sa USB drive na nakahanda sa kanyang bulsa. Lahat ng ebidensya, lahat ng recordings ng panininlang ni na Marco at Celine, pati na ang video ng halik at pagtatawanan nila sa Paris. Lahat ng detalye ay nakalagay doon, kompleto at handa. Tahimik siyang huminga. Pinisil ang memory blanket ng anak at tumayo malapit sa bintana. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang pumapasok, nagdadala ng kaunting lamig sa kanyang balat. Ngunit sa loob, ang init ng kanyang determinasyon ay hindi maipapakita. Samantala sa kanilang bahay, si Marco ay abala naman sa pag-aayos ng sarili. Piniling magsuot ng formal na damit. Ang buhok maayos at ang ngiti pilit na kalmado. This will be perfect. She'll believe I care. Naalala ko ang anak natin. Bulong niya habang tumitingin sa salamin. Si Celine naman nakasuot ng black dress, nakatingin sa sarili sa mirror, nagpapanggap na malungkot. Aurora will believe I'm grieving. I'm such a good actress. Sabi niya sa sarili, habang marahang pinisil ang pulso niya. Hindi niya alam na sa kabilang linya, sa mansyon ay may isang taong nakakaalam ng lahat ng plano nila. Nang dumating ang gabi, dahan-dahang pumasok sina Marco at Celine sa mansyon. Halatang excitement at kunwaring lungkot sa kanilang mukha. Hindi nila alam na bawat akbang nila ay sinusubaybayan. Si Aurora, nakaupo sa dining table. Nakatingin sa kawalan na akala mo walang nakikita. Hawak ang memory blanket sa isang kamay at ang USB naman sa kabilang bulsa. Tahimik siya. Nakapost ang bulag sa panlabas. Ngunit sa isip niya, ang bawat galaw ni na Marco at Celine ay malinaw ang bawat titig. Halik sa labi ng isa't isa at bawat pagpapanggap ay nakita niya na. Si Marco lumapit sa mesa. Pilit ng umiti. Aurora, I'm here. I just want to honor the memory of our child. Si Celine nakatabi, nakatingin sa kanya. Nagkukwento ng pilit kaawa-awang tono. I know, Aurora. We're grieving together. Tahimik lang si Aurora, hindi siya gumalaw. Ngunit mararamdaman mo ang tensyon sa silid. Ang tahimik niyang postura ay nakaka-intimidate. Isang simpleng pagkaupo, ngunit puno ng kapangyarihan at kontrol. Sa oras na yon, marahang inilabas si Aurora ang USB mula sa bulsa. Isang malakas na senya sa isip niya. Handa na ang lahat. Lahat ng ebidensya laban sa mga taong nagpakita ng pekeng pagmamahal, pekeng pagkabahala, at pekeng suporta ay nakalagay dito. Tahimik siyang tumayo. Lumapit sa laptop na nakalagay sa sulok ng mesa at plinog ang USB. Ang screen ay nagbukas at marahan niyang niklik ang folder na may label, Evidence, Marco, and Celine. Ngunit sa panlabas si Aurora ay tahimik pa rin. Bulag sa paningin nila. Wala silang alam na nakikita niya ang kanilang mga tunay na kulay. Ang kanilang mga pekeng mukha. At ang lahat ng lihim nilang galaw. Ngayon, handa na. Bulong niya sa sarili. Tahimik ngunit puno ng kapangyarihan habang nakatingin sa mga taong akala nilang wala ng kontrol sa kanya.
Ang dining room ng mansyon ay puno ng mga bisita. Ilang kamag-anak, kaibigan at ilang matalik na kakilala na naimbitahan ni Aurora para sa memorial dinner. Banayad ang ilaw mula sa chandelier. Dahan-dahang kumikislap sa baso at kristal na baso sa mesa. Ang musika sa background ay tahimik, somber, nagbibigay ng kaunting solemnity sa gabing iyon. Si Aurora naman nakaupo sa dulo ng mesa, hawak ang memory blanket ng anak sa kandungan. Tahimik ang ekspresyon, nakatingin sa malayo tila bulag sa lahat ng nangyayari sa paligid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam mo ang init ng kapangyarihan sa bawat galaw niya. Si Marco at Celine nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, mukhang magalang at nagkukwento ng kaunti sa mga bisita. Ngunit halata ang tensyon sa kanilang mga mata. Alam na lang may plano ang asawa, ngunit wala silang ideya kung gaanong kalaki at gaanong kahanda ang biktima. Tahimik na itinaas si Aurora ang kanyang kamay para sa toast. Lahat ay tumigil, nakatingin sa kanya at ang titig ay nakadirekta sa dulo ng mesa. Salamat sa pag-alala sa anak ko. Kahit hindi kayo dumating noon. Mahina niyang binitiwan, ngunit malinaw ang bawat salita. Ang tono niya ay mahinahon, tila may lungkot ngunit may halong kapangyarihan. Nagkaroon ng mahabang sandali ng katahimikan. Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong-bulong, nagkatinginan at nagtataka sa biglaang pagbabago ng tono ni Aurora. Ang boses na dati tahimik at bulag, ngayon ay puno na ng matalim na presensya. Isang pagkilala sa lahat ng peking mukha sa paligid. Si Marco nakaramdaman ng pawis sa noo. Ano ba to? Bulong niya sa sarili habang ang mga bisita ay patuloy na nag-uusap sa mahihinang tinig. Ramdam niya ang bigat ng eksena at kahit anong pilit niyang pagpapanggap ay parang nabibigatan ng bawat galaw niya. Si Celine nakangiti pa rin, ngunit napansin ni Aurora ang pagkakatigil ng mga labi at pagkakakibit ng balikat. Parang may lihim na alarma sa katawan ni Celine. Halos hindi niya maipakita ang galit o takot sa harap ng iba. Ngunit alam ni Aurora na ramdam nila ang presensya at kontrol niya sa Celine. Tahimik lang si Aurora. Bawat hinga niya ay dahan-dahan, ngunit puno ng intensyon. Ang bawat salita na binitiwan niya ay nagdudulot ng alo ng pagdududa at tensyon sa mga bisita. Pati na sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Marco at Celine. Nagpatuloy ang dinner. Ngunit halata sa bawat kilos ni Marco at Celine ang kaba. Pilit silang nakangiti. Ngunit ang mga mata nila ay hindi makatahimik. Patuloy na nakatingin sa bawat galaw ni Aurora. Ang mga bisita ay patuloy na bumubulong, nakikinig sa malumanay na tono ng asawa at dahan-dahang nagkakatinginan. Tila nararamdaman na may nangyayari sa likod ng katahimikan. Si Aurora sa kanyang tahimik na postura, marahan niyang inilagay ang USB sa harap niya. Halata sa ilalim ng mesa, kahit hindi ito nakikita ng iba, ramdam mo ang tensyon na darating sa bawat sandali. Ang mga bisita ay nagsimulang magtanong, dahan-dahan, kung anong ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ano kaya nangyari noon? O sisa ng isa? May secret kaya si Aurora? Bulong ng isa pa. Si Marco naman pawis sa noo, pilit na ngumiti, ngunit halata sa kanyang katawan ng pangamba. Relax lang, Celine. Baka nothing. Baka maliit lang to. Bulong niya at pilit na pinipigilan ng kaba. Si Celine tigil ang pakikipag-usap sa isa sa mga bisita. Ang mga labi niya ay nakapikit sa ngiti na pilit. Ngunit parang frozen sa lugar. Alam niya sa ilalim ng katahimikan may nangyayari. May nakikita siya ngunit hindi pa niya matukoy. Si Aurora, dahan-dahang marahang iniangat niya ang muka. Ang bisita ay tila hindi makapaniwala. Ang dating balag na babae sa panlabas, ngayon may presensya at kontrol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mesa, sa harap ni Marco at Celine, ngunit sa labas tila bulag pa rin. Hindi pa rin niya pinapakita na nakikita niya ang lahat, ngunit ramdam mo sa bawat kilo sa titig niya ang apoy ng galit at ang plano ng hustisya. Hindi pa rin siya nagpapakita ng tunay na paningin, ngunit ang bawat sandali ay nagpapakita ng tensyon, ng presensya at ng paparating na pagsabog ng katotohanan. Ang mga bisita ay nakatingin sa kanya, nakikinig sa kanyang boses,
Ngunit hindi nila alam ang buong kwento. Ang lahat ng galaw ni na Marco at Celine, pati na ang kanilang mga peking mukha ay nakatala na sa isip ni Aurora. Ang oras ng paghihigante at pagpapakita ng katotohanan ay unti-unti nang dumarating at si Aurora ay handa na. Tahimik ang dining room. Ang mga bisita abala sa banayad na pag-uusap at pagkain. Biglang tumigil ng maramdaman ng bigat sa hangin. Si Marco at si Celine pareho nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Pilit na nagtatago ng kaba sa likod ng kanilang pilit na ngiti. Ngunit ang mga mata nila ay hindi nakatakas sa malumanay ngunit matinding presensya ni Aurora. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Napatingin siya sa screen. Pilit nagkukumpone ng ekspresyon. Hello? Sagot niya ngunit ang tono ay may halong kaba nang marinig ang laman ng tawag. Mula sa kabilang linya. Sir, all accounts under your name are officially frozen by the rightful owner. Nanlumo si Marco. Ang kulay ng mukha niya ay unti-unting nagbago. Mula sa pilit na kalmadong ekspresyon, lumabo sa takot at pagkabigla. Ano? Paano? Bulong niya na parang nawawala sa sarili. Si Celine na napatingin kay Marco. Ang ngiti ay biglang naputol. Halata ang pagkabigla. Tila may humawak sa puso niya. Sinubukan niyang magsalita ngunit ang hangin ay parang naputol sa kanyang lalamunan. Hindi nagtagal nagsimulang mag-leak ang media. Ang mga balita ay kumalat sa social media at news channels. Breaking news! Accounts of Marco Lucien frozen by rightful owner. Aurora Lucien reveals full evidence of deception. Ang sala ay nag-umapaw sa tensyon. Ang mga bisita na dati nagbubulungan lang ay tumigil sa kanilang pagkain at nakatingin sa magkabilang panig ng mesa. Halos naririnig mo ang mahihinang hininga at pagkakatinginan. Si Celine sa takot at hiya ay biglang tumayo. Marco, hindi ko na kaya to. Sigaw niya at dali-daling umalis sa dining room. Ngunit bago siya nakalayo, isang grupo ng pulis ang bumungad. Mabilis siyang sinundan at inarestong publicly sa harap ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay namumula. Napahiya sa harap ng lahat at ramdam ng bawat isa ang bigat ng sitwasyon. Si Marco nananatiling nakatayo, nakatingin sa paligid na parang nawawala. Ang kanyang pilit na kumpiyansa ay naglaho. Ang mga bisita ay tahimik. Ilan nag-uusap sa mahina, ngunit ramdam mo ang tensyon sa buong silid. Tahimik na nananatili si Aurora sa kanyang upuan. Hawak ang memory blanket ng anak. Pinisil ng mariin. Ang bawat kilig, bawat kaba, bawat galit ng sala ay ramdam niya sa puso. Sa panlabas, nakapikit siya at bulag. Ngunit sa loob, malinaw niyang nakikita ang lahat. Ang pekeng pagmamahal, pekeng suporta, at lahat ng panininlang na Marco at Celine. Ngunit sa oras na iyon, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha at muling tumayo. Ang mata ng bawat bisita ay tumingin sa kanya. Ang bawat galaw ay nakatuon sa simpleng kilas niya. At sa isang malumanay ngunit matibay na tinig, binitiwan niya ang kanyang pahayag. Nakakita na ako sa lahat. Bawat halik, bawat tawa. Bawat plano ninyo para agawin ang lahat sa akin. Lahat ng panluloko ninyo, nakikita ko na. Hindi na kayo makakakait sa akin. At ang lahat ng ito, pinisil niyang memory blanket sa kanyang kandungan, ay nakatala at handa na sa hustisya. Si Marco pilit na kumakapit sa pilit na kalmado ay natigilan. Ang pawis ay patuloy na bumababa sa noo niya at ang bawat salita ni Aurora ay parang dagok sa kanyang dibdib. Ano? Paano? Hindi pwede. Bulong niya na halos walang tunog habang ang mga bisita ay nakatingin sa kanya. Si Celine ay para namang tinamaan ng kidlat, nananatiling nakatayo. Hindi makagalaw, nakatingin kay Aurora. Ang ngiti niya ay pilit niyang pinapakita na naputol. Ramdam ang takot sa katawan niya. Hindi niya inakala na ang kanyang dating kaibigan at inakalang bulag na asawa ay may hawak pala ng lahat ng ebidensya. Tahimik na naglakad si Aurora sa gitna ng dining room. Ang bawat takbang niya ay may dignidad at kapangyarihan. Ang mga bisita ay nakatingin. Ang mga kamera ay nakatuon sa kanya. At ramdam mo ang bawat galaw na nagpapahiwatig ng pagbabalik ng kontrol sa kanya. Marco,
Celine, lahat ng bagay na inakala ninyong hawak ninyo ay hindi na sa inyo. Ang bawat galaw, bawat kasinungalingan, bawat plano ay nakikita ko na. At ang mundo ngayon ay nakakaalam na rin. Binitiwan niya, tahimik, ngunit matatag. Ang sala ay puno ng katahimikan. Ang mga bisita ay nagkatinginan. Ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala. Si Marco nakatayo, walang alam kung saan magsisimula. Habang si Celine naman ay tuluyang napahiya sa harap ng publiko at ng pulis. Ang kanilang mga peking mukha, kanilang mga planong pangkalokohan ay nahayag na sa lahat. Si Aurora nakatayo, matibay ang postura at ramdam mo ang kapangyarihan sa bawat galaw niya. Walang cane, walang pag-aalinlangan. Ang dating bulag at inakalang mahina ngayon ay matatag, malakas at may hawak ng hustisya. Ang kamera naman nakatuon sa likod niya, unti-unting nag-reveal sa mga bisita at sa mundo. Nakikita niya lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ni Marco at Celine ay nahayag na. Ang biktima na inakala nilang mahina ay may hawak na kapangyarihan at kontrol. Tahimik, malakas at handa. Si Aurora ay simbolo ng hustisya at katotohanan. Ang mundo ay nakatingin at ang oras ng pagbagsak ng mga mapanlinlang ay dumating na. Ang biktima ay hindi nabulag at ang bawat galaw ng mga nagnanakaw ng tiwala at pagmamahal ay nasaksihan na at haharap sa kaparusahan. Ang gabi ay malalim at ang liwanag mula sa mga ilaw sa garden ay naglalaro sa mga dahon ng mga puno. Si Marco ay bumalik dalang mga sugat ng kanyang pagkatalo. Umiiyak, nagmamakaawa sa gitna ng hallway. Aurora, please. Mahal kita. Ang boses niya ay puno ng desperasyon, halos nanginginig. Halos bawat salita ay puno ng panilinlang na ngayon ay nagbabalik sa kanya sa kabiguan. Ngunit si Aurora nakatayo sa kanyang likod, tahimik at matatag. Hindi nagpapakita ng kahit anong galaw ng awa. Tahimik siyang tumingin kay Marco. Ang mata niya ay nakatutok sa malayo. Parang bulag sa panlabas, ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam mo ang kapangyarihan at determinasyon. Sa isang malumanay ngunit malinaw na tinig, binitiwan niya ang kanyang sagot. Huli na. Hindi mo ako mahal. Minahal mo, bulag mong pera. Si Marco ay walang salinlahi. Naglakad palayo. Iniwan ang mansyon at ang lahat ng kanyang plano. May hawak na wala. Walang yaman, walang pagmamahal. Wala ni isang bagay na maipagmamalaki. Tahimik naman na naglakad si Aurora palabas sa mansyon, patungo sa garden. Ang hangin ay malakas. Dahan-dahang inahaplos ang kanyang mukha at buhok. Ang kanyang bawat hakbang ay may dignidad. Bawat galaw ay may tiwala at katahimikan ng puso. Ang memory blanket ng anak ay mahigpit pa rin niyang hawak. Simbolo ng pagmamahal at ng katotohanan. Walang sinasabi, walang pinapakita sa mundo. Ngunit ramdam mo ang tagumpay sa kanyang bawat galaw. Ang dating bulag at inaakalang mahina, ngayon ay matatag, tahimik at panalo. Sa gitna ng garden, nakatayo siya sa tabi ng maliit na urn ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata, kahit tila nakatingin sa kawalan, ay puno ng damdamin. Huminga ng malalim at marahang bumulong. Natapos na, anak. Nakita ko ng hustisya. Lahat ng kasinungalingan ay naparusahan na. At ang ating pagmamahal ay nananatili. Dahan-dahan, iniikot niya ang kanyang tingin sa paligid ng garden. Ang bawat puno, bawat bulaklak at bawat bituin sa langit ay tila nakikisakse sa kanyang tahimik na tagumpay. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanya, parang nagbibigay ng pahintulot at kapayapaan sa kanyang puso. Hindi niya kailangan ng papuri o pasasalamat mula sa iba. Ang hustisya ay nakamit na, ang kanyang puso ay naghilom, at ang mundo ay nakakita na ng katotohanan. Ang kanyang determinasyon at lakas ay hindi na mapapawi. Habang nakatayo sa harap ng urn, isang dahan-dahang ngiti ang lumutang sa kanyang mukha. Hindi malakas, hindi punong-puno ng emosyon, kundi isang tahimik na ngiti ng tagumpay. Ang kanyang katawan ay tuwid, matatag at malakas. Walang sino man ang nakakaalam sa totoong damdamin sa likod ng kanyang ekspresyon. At iyon ang kanyang lakas.
ang kamera ay nakatutok sa likod niya, nag-reveal sa mundo. Si Aurora ay panalo. Ang dating bulag at inaakalang mahina ay may hawak na kapangyarihan, hustisya at dignidad. Hindi siya kailanman bulag sa katotohanan at ngayon, nakamit niya na ang lahat ng tahimik, walang ingay at walang pasikat. Naglakad siya palabas ng garden, dahan-dahan, ngunit puno ng tiwala at katahimikan. Ang memory blanket ay mahigpit niyang hawak, simbolo ng pagmamahal sa anak at ng tagumpay sa laban na pinagdaanan niya. Ang hangin sa paligid ay humaplos sa kanyang mukha. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit at sa katahimikan ng gabi, ramdam mo ang bawat takbang niya. Malakas, matatag at panalo. Si Aurora tahimik sa labas. Malakas sa loob ay simbolo ng isang ina na bumangon mula sa sakit. Panlilin lang at pagkakanulo. Tahimik ngunit panalo. At ang mundo ay nakakita ng kanyang katatagan at kapangyarihan. Tahimik ang tagumpay. Si Aurora ay nanalo. Walang pag-urong at walang natitirang alinlangan. Ang hustisya ay natupad. Ang kanyang puso ay nakapagpahinga. At ang mundo ay nakakita sa kanyang lakas at determinasyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.